Kumpirmado na mga banateros mga kabiyaya at eto Marcos Jr. nahuhospital or nagiging critical ang kanyang kondisyon dahil sa sobra-sobrang pagdudroga. Nako po, ito yung matinding revelasyon ngayon, no, na sinabi ng isa sa mga malapit kay Marcos Jr. At ito ay talagang masatawag natin na hindi fake news dahil sinabi mismo ito ng kanyang ate na itong si Marcos Jr. ay panay ang pagpapahospital dahil nasosobrahan na siya sa pagdodroga. Nako po, totoo ba to o hindi? So ipapakita natin mamaya sa inyo ang ebidensya, ha, mga banateros. So yun mo mga banateros, mga biyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At ngayon ay pag-usapan ulit ho natin etong lumalalang karamdaman ni President Bongbong Marcos, the best president ever. No, the best president ever. Kamakailan lang at kahapon yung upload ho natin, sinasabi ni Senator Amy Marcos na itong si Marcos Jr. ay labas-masok na sa ospital, in and out. So ibig sabihin kapag ganun na labas-masok ka sa ospital ay may tuturing talaga na critical yung kondisyon mo, 'di ba? Talagang sobrang delikado na ng buhay mo pag ganyan. Ay syempre, ikaw ba naman labas-masok na sa ospital? So, bakit nga ba, ang tanong dito, bakit nga ba labas-masok? Bakit ayaw na lang mag-stay ni Marcos Jr. doon sa loob ng ospital para tuloy-tuloy yung kanyang paggagaling? Syempre, hindi nila kayang gawin yan kasi hahanapin ng taong bayan netong si Marcos Jr. kung nasa na. Lalo't kapag nilalabas ni Senator Amy Marcos na itong kapatid niya ay palaging na hospital. Kagaya nga lang yan, di ba? Nakita naman natin na magkasama si John Vic Remulla at saka si Marcos Jr. At ito pa nga sila, DPWH Secretary Vince Dizon, magkakasama sila. Ay hindi lang ho natin alam kung yung video na yon ay ngayon ba or talagang live ba talaga. O hindi natin alam kung ni-record ba or hindi natin alam kung scripted na ni-record na at hindi natin alam kung talagang totoo. So, ang pinakaano ho natin dito sa isyung to, bakit ayaw pa rin ilabas ng palasyo at bakit ayaw pa rin kumpirmahin ng palasyo na kung kamusta na nga ba talaga yung karamdaman ni Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? So at ito pa yung isang kaabang-amang, yung inutusan si Bongbong Marcos ng Supreme Court na magpa-hair follicle test. Hanggang ngayon mukhang hindi ata gagawin. Mukhang dinedma lang ng palasyo ang kautusan ng kataas-tahasang hukuman. Ang pangit ho nun, mga banateros, mga kabiyaya, na tawag dito na susuwayin mo ang utos ng Korte Suprema, 'di ba? At dahil nga diyan talagang mas lalong tumitindi ho ang isip ng mga netizen na talagang adik etong si Bongbong Marcos kasi ultimong Supreme Court na ang nag-uutos sa kanya na magpa-hair follicle test siya pero hindi niya pa rin ginagawa. Yan ang mahirap dyan. At mamaya rin, baka gumawa din na naman sila ng hakbang na kunwari maglalabas sila ng isang hair follicle test pero hindi natin alam. No? Bibigla na lang maglalabas. No, ito na yung medical ni Marcos Jr. Ito na yung hair follicle test ni Marcos Jr. Uulitin ko po, ang hiling ng taong bayan ay live. Naka-live si Marcos Jr. habang ini-hair follicle test siya. No? Pati yung sa resulta kailangan naka-live yun. Hindi po pwedeng hindi kasi nga lahat to ay pwede nang gawin ng Administrasyong Marcos. Pwede nilang gumawa-gawa lamang, 'di ba? Kunwari sa ibang buhok yung gagamitin na para sa hair follicle test. So mahirap 'yun. At pwede talagang gawin 'yun, 'di ba?
pwedeng gawin talaga nila yun, no? Mapera sila. Pwede silang magbayad ng kung sino-sino para lang tumayo, para doon kumuha ng sample dito sa hair follicle test na to. So ngayon ay mainit nga itong usaping about sa sakit ni Marcos Jr. at diyan sa hair follicle test na yan. At ngayon, eto nga si Amy Marcos ay naglabas, no? Naglabas po siya ng panayam mapatungkol kay Bongbong Marcos, no? Dahil nga daw sa sobrang pagbibisyo, sa sobrang pagdodroga ay diyan nakukuha ni Marcos Jr. yung kanyang karamdaman. Kaya pabalik-balik siya sa ospital, no? So, eto babasahin natin. So may kita nyo diyan, dito na lang pala natin lagay. May kita nyo diyan sa screen, pero ako po ay tinranslate ko po siya sa Tagalog at eto babasahin natin, Basahin natin. Sinabi ko na may mga issue sa droga at gumon. Hindi ko alam yung ano ibig sabihin ng pagkagumon. At ibinunyag ko iyon noong Nobyembre. Wala pang 2 buwan, diretso napunta siya sa ospital ng ilang beses, kaya talagang nalulungkot ako. So ayan po yung sinabi ni Senator Amy Marcos mapatungkol dito sa kalagayan or sa sakit ni Marcos Jr. So kahapon, ang sinabi niya naman ay yun nga, yung in and out na pabalik-balik sa ospital. Etong si Marcos Jr. ay yung tinalakay ho natin kahapon, no? So ang tanong lang kasi dito ay bakit hanggang ngayon wala hong nilalabas ang palasyo na medical. So, sa tutusin nga lang yung ginawa nila hong pag-aresto kay Sir Jason Sa, dapat ay naglalabas sila ng katibayan nila. No, katibayan nila na fake news si Sir Jason Sa at ang totoong medical ay yung ipapakita nila. Kaso ang galing din Ang galing din ng ginawa nilang strategy. NBI ang tumayong ano bang tawag doon? NBI po yung nagkaso. NBI po yung may kagustuhan na hulihin etong dakpin etong si Sir Jason Sa. Para nga naman hindi hingian ng medical medical bulletin etong si Bongbong Marcos. So itong palasyo. Ang galing din talaga din ng strategy nila, no. Pero sabi ko nga sa inyo, wala naman talagang sikreto na hindi nabubunyag. Lalabas at lalabas din 'yan. At dati nga, 'di ba, naikwento ko sa inyo na may isang nurse or may isang tiga St. Luke's na naglabas ng info mapatungkol sa ginagawang mapatungkol sa ginagawang sa mga resulta sa pagpapa-check up ni Marcos Jr. kasi diba palaging sa St. Luke's. So doon sa St. Luke's ang nangyayari daw ay binubura daw lahat ng records pagkaalis ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito, ulitin ko po hindi po natin masusure kung totoo man hindi. Ito ay isang lamang, bali-balita, no? Doon daw sa St. Luke's ay binubura yung mga records ni Marcos Jr. kada magpapa-check up siya or mau-hospital siya. Kaya wala talagang halos na masasabing makuha na medical para sa kay Marcos Jr. or kung ano ba talaga yung kanyang sakit, no. So tsaka wala naman din sila pinapakitang medical talaga. So ganyan daw po, ganyan ang ginagawa. Pagkaalis daw doon ni Marcos, burado daw lahat ng record. Ganon kalupit. So ibig sabihin talaga may pinagtatakpan sila kung sakaling totoo. No, kung sakaling totoong balita na to na mayroong isang info na lumabas na kapag lumalabas ng ospital itong si Marcos Jr. ay binubura yung mga records doon sa St. Luke's Hospital. Grabe, no? Bakit kaya? Iyan yung tanong Bakit binubura? Bakit ayaw ipakita?
sa taong bayan etong medical ni Marcos Jr. 'Di ba? Kasi kung isipin nyo tignan nyo ngayon, gigil na gigil lang NBI sa mga vlogger, sa mga tutusin, mamaya may babasahin tayo sa inyo, no? Sa mga vlogger, gigil na gigil sila na about dito sa pagpapakalat daw ng fake news kay Marcos Jr. Kesyo dito daw sa sakit niya. Ay unang-una, katulad nitong vlog ko, galing lang naman yung binablog ko kay Senator Amy Marcos. Si Senator Amy Marcos ang nagsasabing may sakit si Marcos Jr. Ngayon, napakadali lang naman din nun, kung wala talagang sakit si Marcos Jr., patunayan niya. Ilabas niya yung medical at pakita niya sa buong Pilipino. 'Di ba? Tsaka hindi kami nagpe-fake news, lalong-lalo na ako kasi etong vlog ko kaya ako naman 'to ginawa. Kasi nakita ko sa sinabi ni Amy Marcos, 'di ba? Sa tutusin nga ito nga yung sabi ng ito yung sabi ng NBI director na si Matibag. Sabi niya, 400 social media accounts iimbestigahan ng NBI dahil sa pag-share ng viral video ni Matibag. Aba, lupit dahil daw sa pag-share. Ako, nag-upload din ako ng video ni Matibag. Shoutout sa'yo, NBI Director Matibag. In-upload ko po yun sa Facebook page ko. At bago ko naman po in-upload yun sa Facebook page ko, tumingin muna ako or nag-aral or nag-research ako sa ating konstitusyon, sa ating batas, kung may paglabag ba sa batas na mag-share ka ng video or mag-upload ka ng video. 'Di ba? So tinignan ko at nakita ko naman wala naman. Depende na lang kapag may sinabi ka about kay Attorney Matibag, NBI Director Matibag, kung may masama kang sinabi sa kanya. Halimbawa, yung video, eto, katibayan, Attorney Matibag na siraulo ka, ganun. So medyo may pagkakamali yun. Pero kung in-upload mo yung video, shinare mo at sinabi mong ganito pala katapang si Attorney Matibag. So parang yung salitang gano'n na ganito pala. Parang nasyak ka or parang nagtatanong ka na, ganito pala katapang si Attorney Matibag. So ibig sabihin parang namangha or nagulat ka, nasyak ka. Nasyak ka doon sa nakita mong video. Alam naman din namin na kaya na talagang yung sinasabi ng NBI Director na 400 social media accounts, puro na naman mga puro na naman mga Duterte vloggers yan. Malamang sa malamang, ako po ay hindi magkakamali dyan. Malamang sa malamang, yan din talaga ang kakalabasan yan. Sa totoo nga lang, shoutout sa'yo, NBI Director Attorney Matibag, mas siguro, masilipin nyo yung mga vlogger sa kabila. Yung mga vlogger na pinklawan, dilawan, tsaka yung mga loyalistang tanga. Yung sumusuporta ng mga vlogger sa administrasyon. Tignan nyo yung mga vlog nun. Yung mga Facebook nun, puro ka fake newsan. Laban sa mga Duterte. Siguro naman, diba, may karapatan naman na siguro kayo na ipagtanggol nyo rin ang karapatan ng ating pangalawang Pangulo. Diba, Attorney Matibag? No? So yung about doon, kung halimbawa na nagagalit kayo, NBI, dahil naglalabas kami ng video katulad nito, na naglalabas kami na si Marcos Jr. ay dinadala sa ospital, siguro mas una yung kasuhan, yung kinukuha na namin ng balita, katulad ni Amy Marcos. Di ba? Si Amy Marcos nagsasabing panay balik-balik ni Marcos Jr. sa ospital. So kami mga vlogger, re-reactionan namin yung kung totoo. Una-una, concern kami dahil Pangulo ng bansang Pilipinas yung pinag-uusapan. Siyempre, parang binoto namin yan kahit ngayon ay nagsisisi na kami. No? Siyempre the best president ever yan, NBI Director Matibag. Siyempre concern kami. Concern ng bawat Pilipino sa kalagayan ni President Bongbong Marcos. 'Di ba? Kaya wag kang masyadong magalit at mag-focus sa mga social media influencer na sumusuporta sa mga Duterte.
Alam mo, Attorney Matibag, sayang ho yung tapang mo kung yung tapang mo ay gagamitin mo sa mali, lalong-lalo na sa mga katulad namin, yung ordinaryong mga vlogger. So ano ba ang palag namin sa iyo? Ano ba ang kaya namin sa iyo? Hindi namin kaya ikaw kasi una attorney ka, tapos director ka pa ng NBI. Siguro mas matutuwa kami kung halimbawa yung surveillance nyo, under surveillance nyo yung mga kriminal. 'Di ba? Yan naman ang trabaho ng NBI, bakit kami? 'Di ba? Bakit kaming mga vlogger? Bakit mga influencer? Anong ano namin? O yung mga o kaya yung mga influencer na nagpo-promote ng sugal. Yan, isa pa yan. Yun dapat yung pinagpopokusan nyo, Attorney Matibag. Yung mga vlogger na nagpo-promote ng sugal. Di ba ayaw na ayaw nyo sa sugal? Di ba ayaw na ayaw ni Marcos Jr. sa Pogo? Dahil papalitan niya ng Pigo. Di ba? So dapat suportahan mo yung kagustuhan ng Pangulo na kontra sugal. So dapat yung mga vlogger na under surveillance nyo ay yung mga vlogger na nagpo-promote ng sugal at yung mga vlogger na mga sumusuporta sa administrasyon na puro ka fake newsan ang ginagawang balita laban sa mga Duterte. Diba? So, Attorney Matibag, aasahan namin yan. At eto, may isa pa tayo, mga banateros, mga kabiyaya. Presidential survey. Aba, so yan, makikita nyo dyan sa screen, presidential survey, katulad na lang ho nito, no? Nandito po ang mga pangalan nila Risa Ontiveros, John Vic Remulla, Leni Robredo, Rapi Tulfo, Bam Aquino at Vico Soto. So titingnan kitang-kita nyo naman si screen kung gaano po kalayo ang agwat ng survey ni Vice President Sara Duterte. No, eto nga si Risa Ontiveros ay nakakuha po ng 2%. Aba, ang tawag dito, Senator Risa Ontiveros, sobrang lakas mo naman palaka. No, nakakuha ka ng 2%. At least sobra isa, 'di ba? At meron din po, eto, nandito rin po si John Vic Remulla na nakakuha ng 0%. Oy, speaking of John Vic Remulla, mga banateros, sama kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagpapasiklab ang walang yan. Mukhang totoo nga ang hinala na tatakbo itong presidente sa 2028 election. Mukhang totoo ang hinala na ito ang magiging manok ni Marcos Jr. sa 2028 election, etong si John Vic Remulla. Kaso nga lang mukhang hindi siya pinapalad dahil nakakuha lamang siya ng 0%. Kawawa naman. At nandito rin po si Rapi Tulfo na merong 0%, si Bam Aquino na merong 1%, at etong si Mayor Vico Soto na merong 0%. At eto, ang pangbato ng mga Pinklawan, si Leni Robredo na nakakuha po ng halos 9% sa presidential survey. Na halos hindi po halos umarok sa percent na nakuha ni Vice President Sara Duterte, na meron lamang 87%. Grabe, sobrang layo nung lamang. BP Sara, yung ibang percent mo, ipamahagi mo naman kala John Vic, Risa, kay Bam, kay Tulfo, kay Vico Soto. Sige na. Nakakaawa naman sila eh. Tingnan mo, alayo ng pagitan nyo. Alayo ng pagitan yung 87%. Marami na namang iiyak nito. Marami na namang iiyak ng mga pinklawang dyan. Yung mga pinklawang, oo, na mga supporters. Sasabihin nila ay fake news na naman tong survey na to. Di talunin nyo, diba? Sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, talunin nyo na lang si Vice President Sara Duterte sa 2028 para magkaalaman tayo. At eto mga banateros, mga kabiyaya, idagdag na rin natin dito sa balita na to or sa vlog natin etong pasabog ng Korte Suprema kay Tuta Soto. Aba, ayan may kita nyo dyan sa screen na etong si Tito Soto ay merong show cause order na galing sa Supreme Court.
Kawawa, Soto. Supreme Court na ang kalaban mo. So ito, basahin natin yung sinabi ni former spokesperson Harry Roque. Tignan natin ngayon 2000 hanggang saan ang yabang mo. Sagutin mo ang Supreme Court show cause order. Grabe, no? Hindi kasi, alam nyo, nakakatuwa po itong balitang to kasi isa rin po ako sa nananawagan sa Supreme Court na panagutin or bigyan nila ng sapat na parusa itong mga politikong tumutuligsa sa kanila. 'Di ba? Kasi nakakabastos isipin nyo maigi Isipin nyo maigi mga banateros. Supreme Court yun. Kataas-taasang hukuman yun. Tapos babastusin mo. Kung ano yung desisyon nila, respetuhin mo yun. Kaya nga tinawag na Supreme Court Kaya nga tinawag na kataas-taasang hukuman Tapos ikaw, isa ka lang senador, isa ka lang congressman, wawalang yain mo yung desisyon, babastusin mo yung desisyon ng Supreme Court. Hindi ho tama yun. Kaya itong ginawa ng Supreme Court kay Tito Soto, hindi dahil hindi dahil or inis ako sa kanya or inis tayo sa kanya. Dahil ito ay tamang hakbang ho. Tamang hakbang ito na ginawa ng Supreme Court para naman kahit paano madala itong mga hinayupak na to na puro laban, puro tuligsa, puro pambabastos ang ginagawa sa Supreme Court. 'Di ba? Ano na lang iisipin ng mga kabataan ngayon na yung senador binabastos ang Supreme Court, yung congressman binabastos ang Supreme Court. So ganun-ganon na lang ba? Itatatak sa utak ng mga kabataan niya na ang Supreme Court ay isang mababang uri lang at pwedeng bastusin? Ganun-ganon ba 'yon? Ganun lang ba 'yon? 'Di ba? So sobrang ganda ho nitong ginawang hakbang ng Supreme Court na pinanagot niya itong si Tito Soto. At sana nga hindi lang si Tito Soto kasi sobrang dami hong bumabastos sa Supreme Court. At nandiyan nga yung ibang mga congressman, lalo na nga yung mga makakaliwa, yung mga anti-Duterte na mga congressman dyan, dapat magkaroon din yan ng show cause order galing sa Supreme Court. 'Di ba? So talagang dapat kumilos na rin kayo. At dito, lipat naman tayo sa kabila. Eto, isang nakakagulat din na balita na yung mga miyembro ni the best bishop in the world, in the Philippines na si Benny Abante ay butana. Hindi parang baliktad ho ang kanyang pananaw. Dahil basahin natin Baptist Church leaders dumistansya kay Abante. Nagpahayag ng suporta kay VP Inday Sara Duterte. Grabe to, no? Oo, yan, nabasahin pa natin. May kita nyo dyan sa screen. Naglabas ng malinaw na posisyon ng isang koalisyon ng mga leader ng Baptist sa gitna ng umiinit na usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Buong suporta para sa Vice Presidente at tahasang paglayo sa pahayag ni Pastor Benny Abante Jr. Grabe. Putang ina, parang sinampal ka ng kaliwat ka ng tsinelas nito sa mukha. Ka Benny. Biruin mo, akala ko ba kayang-kaya mong pasunurin yung mga miyembro mo. Ka Benny, kung ikaw pala talaga, tsaka ito, goods na goods po ito. Etong ginawa ng mga Baptist. Goods po yan. No, kaysa naman po na makinig kayo ng makinig dito kay Benny Abante. Tingnan nyo ginagawa niya ngayon sa Congress. Puro lang pagkakalat. Puro lang kagunggungan ng mga ginagawa doon sa Congress, 'di ba? So nakakahiya nga naman, kahit din naman ako kung ako ay isang Baptist member. Tapos may leader kami na katulad ni Benny Abante na isang bishop sa relihiyon namin, nakakahiya nga talaga 'yun, 'di ba? Tapos may issue pa si Benny sa di umano may issue si Benny sa PDAP scam, 89 million, 'di ba? Tapos yung may child abuser din daw.
So, hindi natin alam kung totoo yan. Tapos, ina-issue din si Kabeni sa mga mamahaling relo at sa kanyang bulletproof na na sasakyan na nagkakahalaga lamang ng 18 million. Napaka-basic. Barya. Baryang-barya sa mga congressman nakatanggap ng mali-malitang pera. So grabe no, talagang ang tindi nitong mga balita natin ngayon at talagang mukhang nagbabaliktaran na ho, mukhang matatawag nating sa Duterte talaga ang huling halakak. So yun speaking of BP Sara, Totol, kanina pa naman natin na pag-uusapan ng impeachment at kay Vice President Sara Duterte. Panoorin naman ho natin nitong video na talagang nasupalpal ho or nabisto ng gusto itong si Madriaga dahil sa nahalungkat po ng kampo ni BP Sara Duterte yung sinasabi niyang meeting. At doon sa meeting ay wala siya doon. So sa madaling salita ay nabisto na naman ng isang kasinungalingan ni Madriaga. So ito po at ating panoorin. So magandang hapon sa inyong lahat. Kaka-file lang po natin ng reply affidavit ng ikalawang Pangulo, Sara Duterte. In response ito dun sa counter affidavit naman na final ni Ramil Madriaga noong April 14. Kasabay po nung House Justice Committee hearing, nagkataon yun din po yung araw na nag-submit siya ng counter affidavit dito sa Office of the City Prosecutor of Taguig. Tapos ngayon naman binigyan po tayo ng pagkakataon na mag-file naman ng reply or sagot si VP Sara doon sa counter affidavit ni Madriaga. So para sa amin, yung counter affidavit kasi ni Ramil Madriaga, hindi niya po nasagot yung mga ebidensyang linatag namin doon sa complaint affidavit ni VP Sara na nagpapatunay na hindi totoo yung mga sinasabi niya, imposible yung mga sinasabi niya tungkol sa pagtrabaho niya di umano kay VP Sara mula noong 2018 pa, pagbuo niya ng EC Pilipinas upon the instructions of the Vice President, pati yung pagbuo ng VP SPG, yung Vice Presidential Protection and Security Group, pati na rin yung syempre yung pagdala ng limpak-limpak na salapi na confidential funds daw pala. So, dun sa 340-page complaint affidavit, napatunayan na po natin with the use of VP Sara's sworn testimony supported by 7 corroborating witnesses and overwhelming documentary evidence na imposible yung mga pinaparatang ni Ramil Madriaga laban sa kanya. So, as expected, nung nag-file ng counter affidavit si Madriaga, wala po siyang nasagot na maayos. And in fact, nung naglatag siya ng karagdagang ebidensya, lalo siyang nadiin kasi na-discover namin na nagsisinungaling na naman siya. Papakita ko po sa inyo para makita nyo kung ano pong klaseng tao itong si Madriaga. So, doon po kasi sa complaint affidavit, inunahan na po natin sila na yung mga virtual meeting na nakita natin sa social media ng EC Pilipinas, kasama si Madriaga, kasama si VP Sara, sinabi po natin na hindi po yun maaaring maging batayan na magkakilala si VP Sara at si Madriaga at meron silang close working relationship dahil kampanya po noon at may COVID pa, nasa gitna ng pandemya, kaya talagang virtual meeting ang paraan para makipag-meeting sa mga supporters at napakadami po niyan kaya hindi po maaasahan na matatandaan ni VP Sara lahat ng mga grupong sumusuporta sa kanya. Okay, so anong sagot po ni Ginoong Madriaga? Sabi niya sa counter affidavit niya, kung totoo yung sinasabi mo VP Sara na outsider ako, bakit meron akong picture nitong virtual meeting kasama si VP Sara, si Senator Jinggoy Estrada at saka si Attorney Harry Roque? Ito po yung pinakita niya. So yan po, sabi niya, kung totoong hindi tayo close, kung totoong hindi ako malapit sa inyo, bakit kasama ako dito sa isang political meeting kasama ng mga ni VP Sara, ni Senator Jinggoy at saka ni Attorney Harry Roque? Yun ang sabi niya sa counter affidavit niya. Ang malas niya, nahanap po namin yung virtual meeting na yon
At ito po yun. Dito po galing yan. Dito po galing yan. Virtual meeting po yan ng isa pang parallel group, yung Sama-sama. At naimbitahan lang po ng parallel group, yung ibang parallel groups katulad ng Easy Pilipinas. Kaya po naka-attend si Ramil Madriaga. At ang pinakamalaking bagay dito na sumisira doon sa storya ni Madriaga na close siya, napakadami po nang nag-attend dito, 92. At least 92 po yung attendees. So, ganun pong klaseng tao si Madriaga, ano po. Pati yung ganong klaseng meeting na standard ng mga panahon na yon, papalabasin niya na yun yung pruweba niya na insider siya. Pero ang totoo, yun nga po, napakadami pong pumunta. At hindi po siya yung nag-organize ng meeting niya. So, yun po, yun yung isa lamang sa mga linabas natin ngayon sa reply affidavit na nagpapatunay na napakasinungaling talaga nitong si Ginoong Madriaga. So, isasama napapag-ano sila ng kanilang accusation just to make parang tinig kasi nila yung mga statement lahat ng nangyayari. Opo. So sa akin po, ang opinion ko po dyan is, yun po ang sukatan kung yung kongresista na taga-House Justice Committee o yung taga-plenaryo na boboto sa susunod ata na linggo is talagang tumitingin sa ebidensya or naghahabol talaga ng pananagutan o di naman politika lang ang inaatupag, 'di ba? Kasi kung naniniwala sila kay Madriaga, yun lang po ang naiisip kong rason kung bakit maniniwala sila kahit na walang kakwenta-kwenta yung testimonya niya. It's either sabi ko nga sa isang post ko, sabi ko kung naniniwala kay Madriaga, apat lang ang rason diyan. Una, tamad ka mag-research at naniniwala ka sa nababasa mo sa balita. Number 2, pwedeng DDH ka, diehard Duterte hater at pinapaniwalaan mo lahat ng masasamang sabihin tungkol sa mga Duterte kahit walang basihan. Or 3, alam mong nagsisinungaling si Madriaga pero wala kang respeto sa sarili mo, wala kang respeto sa publiko, na kaya mong panindigan at pangalandakan sa tao na credible si Madriaga para lang itulak yung political agenda mo. Or pang-apat, bayad ka para sabihin na naniniwala ka sa kanya. Para sa akin, yun lang ang rason kung bakit sasabihin mong naniniwala ka kay Madriaga. Sir, kasama pa sa Sara yung sinasabi ng NBI na na-confirm na she tried to visit Madriaga sa BJMP? Hindi pa ho yun kasama dahil hindi po yun kasama doon sa first Madriaga affidavit. Pero ang masasabi ko po doon is pang ilang version na po ng storya yan ni Madriaga tungkol dyan sa visit na yan. Kung matatandaan nyo, yung unang version ng story is according to Attorney Palad sa isang interview, binisita daw 2 beses ni VP Sara si Ramil Madriaga sa BJMP para daw pigilan mag-testify. Wala pang isang linggo, lumabas na si Secretary John Vic Remulla para sabihin na hindi totoo yan. Ang binisita talaga ni VP Sara ay si Congressman Arnie Teves. So napasinungalingan na siya, kaya nung humarap naman siya sa House Justice Committee, bago na naman ang kwento niya. Ang sabi niya ay nakita niya lang daw dumaan si VP Sara doon sa hallway ng BJMP, kumaway daw sa kanya. Tapos, pinatawag siya ng warden, may nag-abot ng telepono, tapos, may tumawag daw sa kanya at si VP Sara daw yung nasa kabilang linya. So, pangatlong version na. Pang-apat, ngayon may bago na naman, which is, ang gusto daw talaga bisitahin ni VP Sara ay si Madriaga, pero nag-decline siya, kaya tumuloy daw siya kay Arnie Teves. So, ganun po talaga pag sinungaling ka, talagang papalit-palit ka ng storya pag nahuhuli ka na. So, wala pong saysay yan para sa amin. Pero yung visit po ni Teves, that's confirmed. Do you confirm that? Nabinisita talaga niya? I think based on record, totoo po yan. What was the agenda of the meeting? Hindi ko po alam yung agenda ng meeting. Attorney, of course, na-establish na natin na parang nagbabago-bago yung istorya ni Madriaga both sa mga affidavits niya and sa testimony niya. What can you say naman po doon sa ibang mga tao na parang
pinipilit pa rin na parang they're saying that the Madriaga testimony, either yung final niya affidavit is gospel truth or yung parang eto na raw yun, smoking gun, ika nga, smoking gun daw yung affidavit na yun. Yun nga, sabi ko, 4 na rason lang ang dahilan kung bakit mo sasabihin nakapanipaniwala si Madriaga, no? So, and I think naman, dahil nga, nung April 14, biruin nyo, wala pang formal na hakbang or sagot si VP Sara doon sa mga bagong alegasyon niya doon sa supplemental affidavit. Yung mga netizens na mismo ang nag-point out na imposible yung mga sinasabi niya, katulad nung sinabi niya yung si Tanya Gaisanoli, yung painting na nasa opisina ni VP Sara, si Senator Amy Marcos at si Yuse Claire Castro nagkasundo for the very first time para sabihin na hindi totoo, nagsisinungaling si Madriaga tungkol dun sa term sharing deal na nangyari di umano between PRRD and PBBM. Tapos pati yung may-ari nung Nomo Basho na yung asawa ni Attorney Edward Chico, pinasinungalingan niya din yung paratang na naghatid daw ng duffel bags si Madriaga doon sa Nomo Basho. At pinuntahan ko po yung Nomo Basho, nakita ko po kung gaano ka-imposible yung sinasabi niya dahil napakaliit. At nung araw na sinasabi niyang pumunta siya, meron pong exclusive Christmas party nung gabing yon na wala po doon si Reynold Bonsaya, kagaya ng inaakusa niya. So, yun nga, napasinungalingan na naman siya. Meron pang yung Lubao. 'Di ba? Sabi niya nagdeposito siya ng cheque sa isang bangko sa mall sa Lubao. Pero yung mga taga Lubao mismo nagsabi, wala kaming mall dito, wala kaming mall na may bangko dito. Pati yung cheque na inintroduce niya as evidence na from Land Bank, from Dishud branch daw, may nagsabi po sa atin na wala naman pong Dishud branch, may ATM lang daw po doon ng Land Bank, wala naman pong actual bangko. Attorney, ay naman ang team pangunahan na naman ang kapatunayan na talagang si Madriaga ay nagsisinungaling. Kumpiyansa po tayo kung patas ang labanan. Gayunpaman, alam po natin yan from the start na ang Office of the City Prosecutor, syempre ay nasa ilalim yan ng DOJ, Department of Justice, at ang Department of Justice ay, of course, nasa ilalim ng Pangulo. So, ang ginawa po natin para mahirapan sila na maniobrahin itong complaint natin laban kay Ramil Madriaga is ginawa nating airtight. Kaya hindi lang simpleng complaint affidavit to, merong 7 testigo na nagpapatunay dun sa mga alegasyon ni VP Sara laban sa kanya at meron pang kasamang mga documentary evidence katulad ng government certifications na nagpapatunay na hindi konektado, na hindi naging empleyado si Ramil Madriaga dun sa OVP, sa VP-SPG, sa PSG, sa DepEd at iba pang sangay ng gobyerno. Tapos meron din tayong text message na nagpapatunay ng motibo ni Madriaga. Meron siyang text message kay Lieutenant Colonel Dennis Nolasco. Ang sinasabi niya doon, Nolasco, sabihin mo na lang na yung confidential funds sa akin mo ibinigay at ako na lang magpapaliwanag kung saan ko dinala. Huwag ka mag-alala sa akin, hindi makakalabas ako ng kulungan kasi mag-state witness ako laban kay VP Sara. So, nandun yun sa complaint affidavit natin. Nung Marso pa lang, nandyan na yan. Sinubmit po nila Attorney po yung complaint affidavit na yan sa House Justice Committee. So, hindi po masasabi ng House Justice Committee na wala pong ebidensya laban kay Madriaga. Nasa kanila po yan. Attorney, ito may bago lang info si former Governor Chavit Singson na si Madriaga daw ay isang professional scammer na nag-scam daw sa kanya and na-aresto daw for allegedly posing as members of the PSG. And nag-extort daw po ng milyones daw to si Madriaga. Your thoughts po sa sinabi ni Governor Singson sa isang press conference kanina? May nagsabi din po sa atin yan even before this press conference at hindi na po nakakagulat kasi mukhang ganun pong klaseng tao talaga si Ramil Madriaga. Siya po yung tipo na magpapapicture sa mga kung kani-kaninong personalidad tapos papalabasin niya sa mga kausap niya o sa mga kaibigan niya na malapit ako dito or magkaibigan kami nito para to serve his interest, ano.
dito, malinaw kung ano yung interest niya, kung ba't niya sinasabi to laban kay VP Sara. As I said, meron kaming patunay by way of a text message na nagsasabi na ang testimonya niya kapalit ng paglaya niya. May next setting pa to, attorney. Ang next setting is on May 18 para makapag-file si Ginoong Madriaga ng rejoinder affidavit. So yun po mga banateros, no? Grabe, biruin mo tong kasinungalingan ni Madriaga na to. Putangin na talaga. Talagang, alam nyo, tangan na lang talaga ang maniniwala. Baliw. At may sakit sa pag-iisip na lang talaga ang maniniwala dito sa mga pinagsasabi ni Madriaga. Sino ba naman na tanga na ako, isa akong vice presidente, isa akong kilalang personalidad, pagkakatiwalaan ko ay isang halangang bituka na katulad ni Madriaga. 'Di ba? So sino alam niyo sa totoo ito ay isang pinupush na lamang tong kay Madriaga dahil sa totoo wala naman talaga naniniwala dito. Eh syempre, pang takip butas, pang divert sa mga issue na kinakaharap ng pangulo kasi nga kapag mga Duterte o kapag si BP Sara ang dumigay pa ako kapag si BP Sara ang napag-uusapan, balitang-balita talaga. Talagang sinusubaybayan ng bawat Pilipino. Talagang nakatutok ang mga Pilipino dyan. 'Di ba? So, ganyan ang ginagawa nila ngayon. At soon, kawawa lang talaga tong si Madriaga kasi imbis na nababawasan ng paunti-unti ang kanyang kaso, na pagtagal niya sa kulungan ay mas lalong dumadagdag. No, mas lalong dumadagdag ngayon at marami siyang kakarapin na kaso kay BP Sara Duterte. At ayun, mapunta naman ho tayo doon sa sa tawag dito sa kalagayan ni Marcos Jr. So ngayon dapat po ay manawagan tayo sa palasyo na maglabas na ho kayo ng medical bulletin mapatungkol sa kalagayan ni President Bongbong Marcos dahil sobra na po kaming nag-aalala. Sobra na po kami nag-aalala sa kalagayan ni Marcos Jr. Kami po ay sobrang nag-aalala dahil the best president ever po yan, si Marcos Jr. Siya po ang nagpahinto. Siya po ang kauna-unahang presidente na nagpahinto or nagpaganda ng daloy ng trapiko sa Pilipinas dahil kamakailan lang ay nawala ang trapiko sa Pilipinas dahil nagmahal ang gasolina. Oo, pera biro mga shoutout sa Malacanang. Shoutout kay Auntie Claire. Inaantay ho namin yun, ha? Inaantay namin yung medical ni Marcos Jr. No? So, kailangan namin makita yan. At dapat ay aksyonan nyo na rin or sundin nyo na rin ang kautusan ng Supreme Court na magpa-hair follicle drug test si Marcos Jr. Isa din po yan sa inaabangan ng taong bayan. Although, isang malaking ebidensya na yung sinabi ni Amy Marcos na adik ang kapatid niya, pero mas maganda pa rin po na makita talaga namin kung ano ba talaga ang totoo sa likod ng karamdaman ni Marcos Jr. Kung siya ba talaga ay may stage 4 colon cancer, kung siya ba ay malala na, kung siya ba ay critical na, no? Or kung siya ba ay addict talaga kagaya ng sinasabi ng kapatid niya. So, dapat ay abangan natin yan at dapat ay ilabas ng ng palasyo. So, yung mga banateros, mga kabiyaya, hanggang dito na lang yung video ko. Ano pong may kukomento nyo dito sa mga napag-usapan natin, yung kay Madriaga, kay Abante, kay NBI Director, at dito sa sakit ni Bongbong Marcos Jr. na sinabi ni Amy Marcos. So yun, ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banatero